So magandang umaga po sa ulit, mga kapatid. Isang malaking pasasalamat sa ating Panginoong Diyos na muli tayong magpapatuloy sa ating pag-aaral ng Kanyang salita. At sa pagkakataong ito, again, mula sa aklat ng Pilipos, sulat ni Apostol Pablo. Balit, bago po tayo magsimula, mga kapatid, nais ko lang pong banggitin, napansin niyo siguro ilang linggo nang wala si Babes. Di natin siya nakakasama sa ating worship service. Kasi po, pagka ganitong buwan ng school opening, medyo mabili po doon sa tindahan. At meron siya mga panindang uniform para sa eskwelahan, sa school. Nasikaso niya po. At tapos ang isa pang problema, karamihan po ng supplier, Sunday sila nagde-deliver. Hindi niya mababantayan ng weekdays. Talagang kailangan nandun siya even Sunday. So, kung loloobin ng Panginoon, baka next Sunday, tapos na naman yung pasukan na nag-start na, makakasama na natin siya rito. Susunod na linggo po. Anyway, so nabanggit ko na rin si Baby dahil sa topic po natin, naalala ko po nung mga unang taon ng aking pangangaral ng salita ng Diyos, siya yung aking laging kasama. Sa mga karamihan ng Bible study na pinupuntahan ko, siya yung aking kasama, katuwang sa paghahayo ng salita ng Diyos. Tapos, dumating yung pagkakataon, nagkaroon na kami ng anak, kami na pong apat, sama-sama minsan sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa mga lugar na pinupuntahan ko para mag-Bible study, kasama ko si Pao at saka si Ina at saka si Baby. Kasi po, napakahalaga mga kapatid, na sa bawat gawain ng ating Panginoong Diyos, dapat mayroong katuwang, may kasama. At of course, yung kasama na maasahan. Agapay, higit sa lahat, sa pagdadala ng Ebanghelyo o ng ministeryo ng ating Panginoong Jesus. Napakahalaga po niyan. At tunay nga na talagang mahalaga ang gawain ng Diyos. At kung mayroon tayong katuwang, isang maasahan at kaagapay sa pagdadala nito, medyo mas nakagaan po ng loob at hindi na natin ilalayo. Ganun din naman sa lokal na simbahan, mahalaga rin na mayroong katuwang ang mga pastor, mga elders, mga deacons at sa totoo lang po, hindi kakayanin ng isang tao lang ang kikilos. Kinakailangan po ang lahat ay nagsasama-sama sa pagpapalago ng ministeryo na ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoong Diyos. Amen po ba doon? Subalit sa panahon ngayon, mukhang mahirap makahanap ng mga taong may tunay na puso at maasahan sa gawain. Karamihan nagsasabi sila na, sama mo ako dyan. Gawa tayo dyan. O susuporta ako dyan. Nagsasalita sila ng gano'n, pero pag dumating na yung mga mahihirap na parte ng gawain, isa silang nawawala at hindi mo na sila mahagilap. Ngunit sa sulat po ni Apostol Pablo, ating pag-aaralan ngayon, meron siyang binanggit na dalawang tao na tunay na kakaibang mga tao itong kanyang babanggitin sa ating pag-aaral. Sila po, nais ko ipakilala sa inyo, sila Timoteo at si Epaprodito. Sila po ay hindi lamang mga mabubuting kaibigan, sila rin ay mga totoong lingkod at mga taong hindi lang basta natin masasabi na sila yung nagbubukang bibig na nandyan lang ako, sasamahan kita kung kailangan mo ng tulong ko. Kung hindi, ang mga taong ito ay pag nagsabi, talagang nandoon sila, present. Hindi sila uma-absent sa gawain ng Panginoon. Palagi silang nandoon, tapat, at yung pinakamaganda doon, handa silang magsakripisyo para sa gawain ng ating Panginoong Diyos. At ngayon pong araw, mga kapatid, sisilipin natin ang buhay ng dalawang taong lingkod ng Diyos na ito. Yung kanilang katapatan, matatag na pananampalataya, tapos dalisay na malasakit sa gawain, at yung kanilang pagiging tapat at pagbibigay ng kanilang buhay, pag-alay ng kanilang buhay, sakripisyong matatawag para sa gawain ng ating Panginoong Diyos. At sa atin po, bilang mga magulang, mga anak, estudyante, empleyado, senior citizen, paano nga ba natin may isasabuhay ang pagiging tapat na lingkod ng Diyos? At
paano tayo magiging tunay at dalisay ang ating paglilingkod sa ating Panginoong Diyos? Ito po yung mga tanong na nais kong masubaybayan natin sa ating pag-aaral ngayong umaga. At naway matularan natin ang kanilang mga halimbawa sa ating araw-araw na buhay. Yan ang aking dalangin. Subalit, bago tayo magpatuloy sa ating pag-uusap at pag-aaral, basahin po natin ang ating talata ngayong umaga. Nandiyan po sa inyong program kung wala kayong Bible. Kung meron kayong Bible, pakibuksan niyo po sa Aklat ng Pilipos, Kabanata 2, talatang 11 hanggang talatang 30. Kabanata 2 ng Aklat ng Pilipos, talatang 11 hanggang talatang 30. Basahin po natin. Umaasa ako sa Panginoong Hesus na maisugo agad ninyo si Timoteo upang mapanatag din ang isip ko kapag nalaman ko ang kalagayan ninyo. Wala akong ibang maitutulad sa kanya na totoong nagmamalasakit sa inyong kapakanan, sapagkat ang hinahanap lamang ng lahat ay ang sarili nilang kapakanan, hindi ang nauukol kay Hesukristo. Ngunit alam niyong napatunayan na ni Timoteo ang kanyang sarili, sapagkat gaya ng paglilingkod ng anak sa kanyang ama, ay naglilingkod siyang kasama ko sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Kaya umaasa ako na isusugo ko agad kapag nalaman ko kung ano ang mangyayari sa akin. Titiwala rin ako sa Panginoon na malapit na akong makapunta riyan. Bukod dito, iniisip kong kailangang papuntahin diyan si Epaprodito na aking kapatid, kamanggagawa at kapwa-kawal na isusugo ninyo upang maglingkod para sa aking mga pangangailangan. Sabik na siyang makita kayo. Nalulungkot siya sapagkat nabalitaan niyo na siya'y nagkasakit. Tutungang siya'y nagkasakit at halos mamatay na. Ngunit naawa sa kanya ang Diyos at hindi lamang sa kanya kundi pati sa akin. Kung hindi, nagkapatong-patong sana ang aking kalungkutan. Kaya't lalo kong sinikap na isugo siya upang kapag makita niyo siyang muli, matuwa kayo at ako naman ay mababawasan ang pangamba. Kaya't buong kagalakan ninyo siyang tanggapin bilang lingkod ng Panginoon, parangalan niyo ang mga taong katulad niya. Nabingit siya sa kamatayan dahil sa gawain para kay Kristo. Itinaya niya ang kanyang buhay upang punan ang kakulangan ng inyong paglilingkod sa akin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa bagong araw na ito, O Diyos. Sa mga pagkakataong kami po ay makakalapit sa inyo, makakarinig ng iyong salita, at matuto bilang isang pamilya ng pananampalataya. Panginoon, alam po namin na hindi aksidente ang aming pagdalo ngayon. Kayo ang nagdala sa amin dito. Kaya sa sandaling ito, hinihiling po namin na buksan ninyo ang aming mga puso't isipan. Hayaan niyo, O Diyos, na maunawaan namin ang lahat ng mga salita ng Biblia. Kung ang ibig niyong sabihin sa aming personal na buhay, abot niyo, Panginoon, at gamitin niyo rin pong halimbawa ang buhay nila Timoteo at ni Epaprodito para turuan kami kung paano maging tapat, mapagmalasakit at handang maglingkod, hindi para sa sarili namin, kundi sa kapakanan ng iba at sa kapurihan niyo, O Diyos. Tulungan niyo kaming alisin ang mga iniisip namin, mga problema o kahit anong pagod ng katawan, Panginoon, at buong puso kaming makapakinig at makasamba sa iyong harapan. Salamat po sa iyong presensya, Panginoon. Kayo po ang manguna sa bawat bahagi ng aming pagtitipon. Ito ang aking samot dalangin sa pangalang niyong anak na si Jesus. Amen. Dito po sa Aklat ng Pilipos, Kabanata 2, talatang 11 hanggang talatang 30, ay itinatampok o pinapakita ni Apostol Pablo itong dalawang huwaran o merong tunay na buhay, anyo ng paglilingkod, sina Timoteo at sina Epaprodito. Si Timoteo ay inilarawan bilang isang tapat at may malasakit sa pakanan ng iba. Siya po ay subok, mapagkakatiwalaan sa gawain ng Ebanghelyo. Samantalang yung isa, si Epaprodito, ay isang masigasig naman na katuwang ni Apostol Pablo sa ministeryo. May pusong handang magsakripisyo kahit na sa kanyang kondisyon na halos ikamatay niya sa kanyang paglilingkod. Now, masasabi ko po, sa panahon ngayon, ito ang mga uri ng lingkod ng Panginoon na dapat ay mayroon tayo sa buhay natin. At mahagip natin yung kanilang prinsipyo, panukala at pagpapatotoo sa mga tao na talaga ang kanilang paglilingkod ay dalisay
at totoo. Sa totoo lang po, sa dami po ng mga taong nagsasabi na sila'y tagasunod ng Panginoon, paano ba natin malalaman, paano ba natin makikilala kung ang taong ito na nagdadala ng salita ng Diyos ay may tunay na gawain o malasakit sa gawain ng ating Panginoon? Sa ganang atin po, tayo po ba ay tapat na lingkod ng Diyos? Anong klaseng lingkod tayo sa paningin ng Panginoon? Ito yung mga katanungan na nais kong masagot natin sa pag-aaral natin ngayong umaga. Now, unahin nating silipin ang buhay ni Timoteo. Si Timoteo ay isang tapat na manggagawa na may pusong tunay at nagmamalasakit. Matatagpuan niyo po yung kasaysayan. Konti lang naman, no, pahapyaw yung banggit kay Timoteo sa ating pag-uusap. Nasa verse 19 hanggang verse 24. Pero hindi natin kagad mauunawaan at mahihigitan yung laman yan kung hindi kayo magkakaroon ng historical background sa aklat at talatang ito. Konti lang naman po ito. At hindi natin papahabain itong background. Paano ba nakilala ni Apostol Pablo si Timoteo? Tandaan po natin, kung babalingan natin ng bagong tipan, nakaakma diyan sa kwento na yung 12 apostol ay inadya ng Panginoon para sa mga Hudyo. Samantalang si Apostol Pablo, ang assignment niya ay para sa mga Hentil. Kaya alam niyo yung pagkakaiba ng Hudyo, no? Kung hindi ka Hudyo, ikaw ay Hentil. Kung hindi ka Hentil, ikaw ay Hudyo. Yung Hudyo, yung pinili ng Diyos. Yung mga Hentil, naging sangkap na kibahagi sa kaligtasan na buhay na ibinigay ng Panginoon or buhay na walang hanggan. Now, sa mga aklat ng gawa, sa Kabanata 9, dito tinawag si Apostol Pablo. So kung gusto niyong malaman kung paano nagsimula ang pagkatawag ng Panginoon sa buhay ni Apostol Pablo, pupunta kayo sa aklat ng mga gawa, Kabanata 9. Pero wala tayong oras ngayon para basahin yan. Assignment niyo yan. Pag uwi mamaya, basahin ninyo. Makikita niyo kung paano siya tinawag. Ang kwento dyan, nakakita siya ng liwanag, nawala yung kanyang paningin, at mayroong boses siyang narinig o tinig na narinig. Okay, now, nung tinawag na si Apostol Pablo, nagsimula na yung kanyang journey na tinatawag. Kung meron tayong mga mababasang first missionary journey, second missionary journey. Sa simula po, si Apostol Pablo, meron siyang lugar na pinuntahan. Pumunta siya sa Lystra, ito yung lugar ng mga Hentil, no? At Derbe. Ito yung mga lungsod, yung Lystra at saka Derbe, mga lungsod sa rehiyon ng Galacia. At update natin, sa panahon natin ngayon, malapit siya sa Turkey. Kung nakikita niyo yung mapa sa Turkey, nandoon po yung lugar ng Lystra at saka ng Derbe. Now, pagkatapos, nakapagtanim siya ng iglesia doon sa lugar na yan at pangalawang missionary journey ni Apostle Paul, binalikan niya yung lugar para bisitahin yung kanyang naitanim ng mga church. At doon niya nakita si Timoteo. Doon sila una nagkatagpo. Saan natin makikita yon? Sa aklat ng mga gawa, Kabanata 16, talatang 1 hanggang talatang 2. Nakarating si Pablo sa Derbe at sa Lystra, naroon ang isang alagad na ang pangalan ay si Timoteo. Siya ay anak ng isang babaeng Hudyo na mananampalataya at Griego naman ang kanyang ama. Ibig sabihin, magkaiba, no? Ang lahi o ang tawag doon? Tama, lahi. Isang Hentil at saka isang Hudyo. Ang Hudyo, ang nanay, kilala nyo, sinong nanay ni Timoteo? Si Eunice po, ano? Alam natin yung kwento na yan, pinag-aralan natin yung aklat ng Timothy. So, maganda ang kanyang patutuo, sabi sa talata, Kabanata 2, talatang 2, maganda ang patutuo tungkol sa kanyang kapatid sa Lystra at Iconio. Yung proof na si Timothy has a good testimony o patutuo ng kanyang buhay pananampalataya. Nabanaag yan dyan. Now, dahil sa mabuting patutuo, ang ibinigay ng mga tao tungkol kay Timoteo, pinili siya ni Apostol Pablo na isama sa kanyang paglalakbay. At hindi naglaon, yung journey ni Apostle Paul, kasama niya lagi si Timoteo. At merong nga insidente, nasa chapter 1 ng 1 Timothy, chapter 1 verse 2, sabi doon kay Timoteo na tunay kong anak sa pananampalataya. In other words, sa tagal ng kanilang pagsasama, si Apostle Paul considers si Timothy as parang kanyang sariling anak sa pananampalataya. Naging malapit ang kanilang pagsasamahan sa ministeryo.
Now, there are several points na gusto kong i-drop dito. Si Timothy, sabi nung iba, 15 years old pa lang ay believer na, mananampalataya na, napakabata. Tanungin niyo sarili niyo, kailan kayo lumapit sa Panginoon? Ilang edad na niyo? Meron bang ganon? 15 anyos o lagpas? So, ito ay bata pa, no? Ibig sabihin, bagabat bata pa, balit sobra ang lakas ng kanyang pananampalataya. Kaya si Apostol Pablo mismo, i-disciple na itong batang ito na si Timothy upang magamit at maisama niya, gagamitin yung salitang magamit, maisama sa, baka mamaya ma-misinterpret yung salitang ginamit, hindi, na tawag or tinawag siya ng Panginoon para pahayag ng mabuting salita. So, ang pagpili ng Panginoon kay Timoteo ay isang napakagandang halimbawa kung papaano, mapapansin natin, no, ang Panginoon ay hindi tumitingin sa edad, sa lahi, kalagayan ng tao, kung di saan tumitingin ng Diyos, sa puso at sa katapatan ng isang taong nais na sumabak sa gawain ng Panginoon. So, bagamat walang direkta sa banal na kasulatan, tayo makikita, matatagpuan kung siya ay pinili ng Diyos. Subalit, makikita naman natin sa ibang bahagi ng banal na kasulatan kung papaano ang pagpiling ito kay Timoteo ay bunga ng mga pinagsama-samang pananampalataya niya, patotoo, at pagtatalaga ng Diyos sa kanya. Kaya, kung ating babasahin ng talata na sinulat ni Apostol Pablo, matindi ang pagbanggit ni Apostol Pablo sa pangalang Timoteo. Sa verse 20 po ng ating text, chapter 2, verse 20 ng Philippians, wala ako ibang maitutulad sa kanya na totoong nagmamalasakit sa inyong kapakanan. Si Timoteo ang binabanggit ni Apostol Pablo. Now, consider natin, nabigay ko na history ni Timoteo, kung paano sila nagkakilala. Anong meron kay Timothy? Bakit gano'n na lang at sukdulan ang pag-invite ni Apostle Paul para maging worker si Timothy? Number 1, sa inyong program, siya ay mayroon tunay na malasakit sa pakanan ng iba. Nasa verse 21, sabi doon, sapagkat ang hinahanap lamang ng lahat ay ang sarili, yung ibang mga nangangaral. Pero itong si Timoteo ay ang kanyang inuuna yung kabutihan ng iglesia, kapakanan. Hindi mga nauukol kay Jesus yung hinahanap kasi nung iba. Siya ang hinahanap niya, kapakanan ng sa Panginoon. So, hindi siya makasarili at hindi niya inuuna yung bagay na malayo sa church, sa ministry. Meron ba kayong naisip na tao sa banal na kasulatan na kasing kontra dito sa buhay ni Timoteo? Kontra. Yung isang binatang mayaman sa Mateo. Kung naaalala niyo yung kwento, sabi nung mayamang binata rin, lumapit sa Panginoon at nagtanong itong binatang ito, kaharap niya ang Panginoong Jesus, tanong niya, Panginoon, ano po ang dapat kong gawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Direkto yung tanong niya. Ang sagot ng Panginoong Jesus, pagbili mo ang iyong ari-arian, ibigay mo sa mga dukha at saka ka sumunod sa akin. Nasa Matthew chapter 19, verse 16 hanggang 19. Ano nangyari? Nung narinig niyang sabihin ng Panginoon na bigay mo sa mahirap yung kayamanan mo, siya ay nalungkot. Yung kanyang tugon, siya ay nalungkot. Nasa verse 22. At siya'y umalis ng malungkot sapagkat siya'y yaman. So, ang tanong, bakit siya umalis? Ayun na nga. Dahil inuna niya ang kanyang sariling kapakanan. Pag kasi pinag-uusapan kayamanan, anong susunod? Kapag ang tao mayaman, meron siyang komportableng buhay. Yun ang akala nila. Pero di niyo ba alam, karamihan na mayaman, sakit ng ulo. Sobrang sakit ng ulo. Kasi malaki pera nila, hindi sila exempted sa malaking gastos. Kung mahirap kayo, hindi kayo magpo-problema sa malaking gastos. Kung ano lang yung pera nyo, yun lang gagamitin nyo. Kaysa sa pagsunod sa Panginoon,
mas pinili ng binatang mayaman na huwag sumunod sa Panginoon, tinangay niya pauwi yung kanyang kayamanan. Iyon ang nakakalungkot. Kung kayo ay lumapit sa Panginoon, pagkatapos pinagpalit nyo sa kayamanan dito sa daigdig, meron tayong talata. Anong mahahangad ng taong naghangad ng kayamanan? Masabi, mapasayuman ang kayamanan sa buong daigdig. Pero kapag ang iyong kaluluwa ay naligaw, useless, sayang yon. Now, may contrast dun sa aklat ni Matthew, no? May contrast. Ibig sabihin, pag tutuloy niyo pagbasa sa verse 27 ng chapter 19, may binanggit yan si Apostol Pedro. Sabi ni Apostol Pedro, para patamaan yung binatang mayaman, kami po ay iniwan na ang lahat at sumunod sa inyo. Yun ang sabi ni Apostol Pedro. Itong mga alagad, of course, again, hindi sila perfecto. Okay? Ngunit, mas pinili nilang sumunod sa Panginoon sa kabila ng mga panganib, sakripisyo, pag-uusig, ano pang kakaharapin ng Panginoon? Gutom, kasama yon. Pero, baliwala sa kanila yon, inuna nila ang Diyos. Inuna nila ang kapakanan ng ating Panginoon. So, yan meron si Timothy. Pangalawa, si Timothy nasubukan na sa paglilingkod sa Ebanghelyo. Ang ibig pong sabihin, napakatagal na kasama ni Apostol Pablo na manggagawa si Timoteo at siya'y naihalintulad na ni Apostol Pablo bilang parang kanyang anak. Bagamat si Apostol Pablo ay walang asawa at walang anak. Sabi sa verse 22 ng chapter 2, ngunit alam niyong napatunayan na ni Timoteo ang kanyang sarili sapagkat gaya ng paglilingkod ng anak sa kanyang ama ay naglingkod siyang kasama ko sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Malap ako sa banal na kasulatan kung sino ay may katulad ng senaryong ito. Nakita ko po sa aklat ng Exodo, Kabanata 33, talatang 11, si Joshua. Si Joshua, naging anak din ang turing ni Moses sa kanya. Sabi sa verse 11, chapter 33, si Joshua na anak ni Nun, na lingkod ni Moses, mula pa sa pagkabata ay hindi na umalis sa tolda ng Tipan. Para silang bata na nag-start sa ministry. At ang maganda sa kanila, hindi sila bumitiw. Kahit na anong problem. In fact, di ba may sabi sa banal na kasulatan, pangako na kayo ang magmamana ng, anong tawag natin doon? Milk and honey. Lupang pangako. Inutusan nila ni Moses, parang 10 yata sila, no? Pero may nakita silang mga higante. Kaya, nagbalik sila kay Moses. Sabi nila, hindi tayo makakapunta doon. May hirapan tayo, may mga higante. Pero si Joshua, dahil sumusunod sa Diyos, at saka si Caleb kasama niya, positibo sila kahit may higante. Pangako yan ng Panginoon na sa atin yan, kailangan natin puntahan. Kaya at the end, talaga ng Diyos, si Joshua na maging mamuno sa mga gawain ng mga panahon na yon. Kasi tapat sila sa pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Nagsilbi sila under the ministry ni Moses, pero dumating yung panahon na pinili sila ng Diyos na mamuno sa bansang Israel. Yun, lupang pangako, napunta yan sa kanila. Parang sila nga lang nakapunta doon. Samantalang yung nagsabing may mga problema, mga higante, hindi nila napuntahan yon. Now, mga kapatid, may mga Pablo na sa iglesia, sa simbahan. Ang tanong, handa ba kayo maging Timoteo? Maaring hindi kayo nasa unahan. Maaring kayo naglilingkod sa likuran. Lagi po nating tatandaan, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, o sa mata ng Diyos, mas mahalaga ang katapatan kaysa sa kasikatan. Kasi yung puso ng tao talaga tinitignan ng Diyos kung tapat o iba ang iyong motibo sa paglilingkod. So sa muli po, si Timoteo ay tunay na mayroong malasakit, subok sa paglilingkod. Pangatlo, si Timoteo ay mapagkakatiwalaan sa mission. Sa verse 23, umaasa ako na isusugo ko siya kaagad kapag nalaman ko na kung anong mangyayari sa akin. Handa siyang magpadala kay Apostol Pablo
upang mapalakas ang mga taga-Pilipos. Ibig sabihin, siya ang inatasan ni Apostol Pablo na maging mensahero ng banal na kasulatan doon sa naipunla nilang bahay-sambahan, mga kapatid. So, ang buhay ni Timoteo ay talagang isang malinaw na halimbawa na tunay na lingkod ng ating Panginoong Diyos. Pagbabalikan natin yung chapter 16 ng Book of Acts, makikita natin na si Timoteo ay laging sumasama kay Apostol Pablo sa lahat ng misyon. At kahit na ibig sabihin nito, iniwan ni Timoteo yung kanyang mahal sa buhay, mga pamilya, mas pinili niyang sumunod sa ating Panginoong Diyos. Hindi siya naghahanap, tandaan niyo to ng sitwasyon na ang kanyang kalagayan ay magiging convenient. Convenient. Meron ako kasing naalala merong tawag sa mga manggagawa nun na merong gawain na pupuntahan at may mga nag-apply, pero yung mga nag-apply, iba yung hinahanap. Korean mentality. Korean mentality. Alam niyo po ba yun? Ano makukuha ko riyan? Meron ba ako makukuha riyan? Ganon, nagtatanong sila, ano ba ang tutulugan natin doon pag tayo nagtado sa medical mission? May pagkain ba? Baka wala. O Korean mentality. Nagtatanong muna kung ano makukuha ko riyan. Baka kayo na matandaan niyo pag uwi niyo, Korean mentality. Hindi po. Kasi nakita natin dito, walang ganun si Timoteo. Hindi siya nag-isip. Sunod siya ng sunod. Dahil alam niya, ang kanyang kapakanan, pupuntahan para sa ikakalulahati ng ating Panginoong Diyos. Tinawag siya para maging tagapagpalakas ng ibang mga kapatiran doon sa iglesia ng mga panahon na yon. At patuloy siyang naglilingkod kahit hindi siya yung sentro ng atensyon o attraction ng mga panahon na yon. Halos lahat tuloy ng sulat ni Apostol Pablo, lagi siyang binabanggit. Makikita niyo sa aklat ng Colosas, Thessalonica, Philemon, siya ay isang tahimik na naglilingkod at yung katagumpayan ng kanyang buhay ay mababanaag ninyo sa ministeryong kanyang inilatag, inialay para sa ating Panginoon. Okay? So much for Timothy. Punta tayo sa isang tao. Halimbawa naman ni Epaprodito. Ano naman itong Sino ito? Now, bukod dito, sabi sa 25 hanggang verse 30, basahin ko po ulit. 25 hanggang verse 30 ng Philippians chapter 2. Bukod dito, iniisip kong kailangan papuntahan diyan si Epaprodito na aking kapatid. Ang tawag ni Apostol sa kanya, maganda, kapatid, kamanggagawa, at kapwa-kawal na isinugo sa inyo upang maglingkod para sa aking mga pangangailangan. Sabik na siyang makita kayo. Nalulungkot siya sapagkat nabalitaan niyo na siya'y nagkasakit. Totoo ngang siya'y nagkasakit, halos mamatay na. Ngunit naawa sa kanya ang Diyos, at hindi lamang sa kanya, kundi pati rin sa akin. Kasi si Apostol Pablo nakakulong, di ba? Kung hindi, nagkapatong-patong sana ang aking kalungkutan, sabi ni Apostol Pablo. Kaya lalo kong sinikap na isinugo siya upang kapag makita niyo siyang muli, matuwa kayo at ako naman ay mabawasan ang pangamba. Kaya't buong kagalakan ninyo siyang tanggapin bilang lingkod ng Panginoon, parangalan niyo ang mga taong katulad niya. Nabingit siya sa kamatayan dahil sa gawain para kay Kristo. Itinaya niya ang kanyang buhay upang punan ang kakulangan ng inyong paglilingkod sa akin. Now, paano ba nakilala ni Apostol Pablo si Epaprodito? Okay, unang-una binanggit ito sa talata, siya ay member ng Philippian Church. Member siya ng Iglesia ng Pilipos. At isa siya sa mga hinirang na iglesia upang maghatid ng tulong kay Apostol Pablo habang siya ay nakakulong doon sa Roma. Nakakatakot yung ministry na yon, ng panahon na yan. Pag nalamang patulong ka ng gawain niya. Kasi ng panahon na yun, iba ang tingin ng mga tao sa mga Kristiyano. Laging parang wanted. Lahat. Kapag ikaw ay nangangaral ng salita ng Diyos, nakakaba. Subalit, ang lakas ng loob ni Epaprodito, siya ang naghahatid ng tulong pinansyal galing sa Pilipos papunta kay Apostol Pablo. Okay? Sabi sa chapter 4, verse 18 ng Philippians,
Ngunit sulit ang natatanggap ko ngayon at labis pa. Lubos akong nasisiyahan. Ngayong natanggap ko mula kay Epaprodito ang pinadala niyong mga tulong. Ang mga ito'y masarap na samyo at kaaya-ayang alay na nagbibigay kasiyahan sa Diyos. Ito po yung napakahalagang gawain ni Epaprodito. No? Ang hirap po pronounce ito. Epaprodito. Buti pa sa English madali. Tagalog mahirap. Yun, English na lang. Ibig sabihin, nagdadala siya ng mga balita sa kalagayan ni Pablo sa Filipos at nagsisilbing tagapag-ugnay sa pagitan ni Pablo at ng mga Kristiyano doon sa Filipos. Siya ay isang kapatid, sabi ni Pablo, isang kamanggagawa, isang kapwa kawal ng Panginoon, kasama ni Apostol Pablo. At makikita niyo dyan sa verse 25, bukod dito, sabi niya, iniisip kong kailangan puntahan dyan si Epaprodito. Binanggit na naman ni Apostol Pablo. So, madaling salita, si Epaprodito ay naging personal siyang katuwang ni Pablo habang siya ay nakakulong. Habang nandoon siya sa kalagayan na naghahatid, hindi lang siya naging tagapagdala ng tulong, naging katuwang din siya sa paghahatid ng mga pangangailangan ni Apostol Pablo. Kasama na yung moral support, logistic support, at saka pag-aalaga kay Apostol Pablo. So, lumalim yung kanilang relasyon sa ganong insidente. Masigit na nakilala ni Apostol Pablo itong taong ito sa paglilingkod nung siya ay gumagawa at sumusunod na magbigay ng tulong sa kanya. Subalit may isang insidenteng hindi magandang nangyari sa buhay ng taong ito. Habang siya ay tumutulong, habang siya ay naglalakbay, naghahatid ng tulong, siya ay nagkasakit. At hindi lang sakit. Sakit na malapit pa niyang ikamatay. Pero pag titignan natin sa kwento, bagamat wala dito, no, isipin lang natin, ano kayang puso ng taong ito nung siya ay malapit ng inisip niya na kamatayan na pero tumutulong pa rin siya. Isa lang iniisip ko dito. Kusa yung kanyang ginagawang paglilingkod at hindi niya tinitignan sigurado yung kahirapan na kanyang dinadanas. Sa gitna ng kanyang paglilingkod kay Apostol Pablo para sa Panginoon, sabi nga kanina, muntik na siyang mamatay, kaya nabahala itong mga taga-Filipos. Balit mabait ang Diyos, hindi lang siyang tinulungan, pati si Apostol Pablo ay tinulungan din ng Panginoon. Nagkaroon sila ng matibay na ugnayan sa maikling panahon. Now, ano po yung lesson na pwede nating makuha dito kay Epaprodito? Mga kapatid, minsan meron tayong simpleng assignment. Halimbawa, magdadala tayo ng tulong. At kung titignan natin, pwedeng maging malalim na pintuan nito, no, ng pagtawag sa gawain ng Diyos. Katulad ng sa nangyari nga dito sa taong ito. Pero, pag susuriin nating mabuti, yung iba kasi tumutulong pero kailangan isusulat mo yung pangalan ko. Ako nagbigay niyan. Baka yung upuan may pangalan, wala kaya. Minsan may nakikita akong ganun, may mga upuan na monoblock nakalagay yung pangalan nung nagbigay eh. Para bang malaking bagay para sa kanila yon. Tinitignan ni Sister Imelda kung may pangalan yung upuan. Wala po. Ibig sabihin, kung talagang taus-puso ang iyong pagtulong, kahit na walang nakakakita sa'yo, gagawin mo yan. Magkukusa ka kasi alam mo yung ginagawa mo para sa Panginoon. Ang nabibigyan ng luwalhati ay ang Diyos. Okay? Ang Panginoon. Kasi once na inagaw mo yung credit at sinabi mong ikaw yung magaling, ikaw yung mayaman, ikaw yung nagbigay niyan, magbabago yung salita. Hallelujah. Hindi na hallelujah. Ikaw na eh. Inuwa mo eh. Sarili. Ano bang mayroon po dito sa taong ito? Tatlo po ang makikita natin. No? Siya ay masigasig sa pagtubulong at pakikisa sa gawain. Siya ay mayroong malasakit na damdamin sa iglesia at siya ay nag-alay ng kanyang buhay para sa gawain ng Diyos.
Sabi ko kanina, muntik na siyang mamatay dahil sa paglilingkod. Pero ito'y kanyang ininda at nakita niya ang biyaya ng Diyos ay sobra-sobra, kaya siya ay binigyan pa ng dagdag na panahon upang mas lumawak pa ang kanyang paglilingkod sa ating Panginoon. Ibig sabihin, yung pagtaya niya ng kanyang buhay sa ministeryo ay isang napakahalagang patotoo para ang mga taga-Pilipos ay mas ma-encourage na lalo pang lumalim yung kanilang paglilingkod na ginagawa sa Panginoong Diyos. Kaya nga sabi ko sa inyo, nabanggit ko na ito, sa aking pag-aaral, parang nakikita ko itong mga tao sa Pilipos ang parang lumago sa pananampalataya. Kumpara mo sa Korinto, kumpara mo sa iba pang aklat, itong aklat, tanging aklat ng Pilipos, ang mga mananampalataya rito ay talagang sukdulan ng kanilang paglago sa pananampalataya. Now, paano tayo magiging tapat na lingkod, mga kapatid? Kasi po, ang pagiging tapat ay hindi ito biglagang nagaganap sa atin. Sabi niya, ako gusto ko maging faithful worker. Boom! Hindi siya ganun kadali. May pagdadaanan ka at meron kang dapat na matutunan o mga bagay na pagbabataan mo sa buhay mo. At nangangailangan ito ng praktikal at mga spiritual na hakbang para mas maangkop sa buhay mo na ikaw ay maging tunay na lingkod ng Panginoong Diyos. Una siguro, nag-uugat ito sa salita ng Diyos. Kasi paano ka magiging lingkod kung wala kang alam sa salita ng Diyos? Ano ba ang buhay ni Timoteo? Unang-una, lumaki siya sa tamang aral. Mula pagkabata, alam na ni Timoteo ang banal na kasulatan. 2 Timothy chapter 3 verse 15, mula pa sa iyong pagkabata, ay alam mo na ang banal na kasulatan. Ayun ang proof. Siguro iba sa atin, may edad na. Nalaman natin ang banal na kasulatan. At minsan, hindi pa nga natin masyado kabisado yan. At nalilito-lito pa tayo sa mga talata. Pero dito, sa buhay na ito, kaya nagkaroon siya ng katapatan at sukdulang lingkod, paglilingkod na ginawa, dahil bata pa siya, namulat na ang kanyang mata sa banal na kasulatan. At siguro pwede natin idagdag, kailangan malaman mo kung sino ang iyong sinusundan. Sinundan niya si Apostol Pablo, kaya parang carbon o copycat ni Paul si Timothy at saka itong si Epaphroditus. Pagkatapos, meron silang tinatawag na pagpapakumbaba. Kasama po ang humility. Pagiging tapat, pagbabasa ng banal na kasulatan sa araw-araw. Pag nagbabasa kayo ng banal na kasulatan, huwag kayong magkaroon lang ng interest and information. Kung gusto nating lumago, dapat ay ginagamit natin to sa ating buhay para ang ating mga puso ay tunay na magkaroon ng pagbabago. Magiging teachable tayo. According to 1 Timothy chapter 1, verse 2, siya ay naging tapat. Both of them, no? Si Timoteo at saka si Epaphroditus. Ang kanilang kapakanan ay hindi sa sarili, kung hindi sa Panginoong Diyos. Naging maalalahanin ng mga taong ito. Kaya yung kanilang lingkod na tinatawag sa buhay ay sukdulan. Mayroon silang tapat at dagdagan ko, masaya ang kanilang paglilingkod na ginagawa. Sabi kasi doon sa talata kanina, mayroong iba na naglilingkod, pero ang kanilang interes ay kapakanan lamang ng sarili, mga sariling iniisip. Mga kapatid, ang tunay na paglilingkod ay sinusukat ng Diyos sa iyong pagmamahal sa gawain. Ang iglesia ay nangangailangan ng gaya nila Timoteo at saka ni Epaphroditus. Mga lingkod na tapat, mapagmalasakit, at handang magsakripisyo sa pakanan ng iba para sa ikalalago ng ating ebanghelyo, ng mabuting balita ng salita ng Diyos. At mga kapatid, hindi lang sila naglingkod para sa kanilang sariling kalagayan, kapakinabangan. Sila rin po ay naglingkod dahil sila ay mayroong tunay na pag-ibig, pagmamahal sa ating Panginoong Diyos. Kasama ang sambahan. Si Timoteo, bagamat bata pa, naging huwaran ng katapatan at pagmamalasakit. Samantalang si Epaphroditus naman ay nagsakripisyo ng higit pa. Maging ang kanyang buhay ay kanyang sinugal
alang-alang sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Mga taong hindi perpekto, mga ordinaryong tao lamang sila, ngunit ginamit sila ng Diyos, Diyos na makapangyarihan, dahil sa kanilang pusong handang maglingkod. So, mga kapatid, ikaw, ako, ay tinatawag ng Diyos. Tinatawag tayo ngayon na maglingkod, magsakripisyo, magpakita ng malasakit sa ibang tao, maging tapat sa kanyang gawain, pagkatiwala ang ating buhay sa tanging nais ng Panginoong Diyos. Nakahanda na po ba kayo na maglingkod sa Diyos ngayon? Kasi kung hindi ngayon, kailan pa? Maraming salamat, Panginoon, sa inyong salita na muli ninyong pinahayag sa amin. Salamat po sa halimbawa ni Timoteo, isang lingkod na tapat, may malasakit at handang maglingkod ng buong puso. Panginoon, hindi para sa sarili ang aming ginagawa, kundi para sa kapakanan ng ibang mga tao, at ito'y para sa kaluwalhatian niyo, O Diyos. Panginoon, alam namin ng aming sariling lakas ay hindi namin kayang maging tulad ni Timoteo. Kaya humihingi po kami ng tulong sa biyaya mo, Panginoon. Hubugin niyo po aming mga puso upang maging masunurin, maging mapagpakumbaba, Panginoon, at maaasahan sa anumang gawain na ipagkakatiwala ninyo sa amin. Turuan niyo kami na maging tapat sa malaki at maliit na bagay. Turuan niyo po kami maging totoo, Panginoon, magmalasakit ng walang mga kapalit at maglingkod ng walang nakatingin. At higit sa lahat, Panginoon, turuan niyo kaming lumakad araw-araw na mayroong pagtanaw sa inyong halimbawa ng Panginoong Jesus, ang pinakadakilang lingkod sa lahat. Pagpalaan niyo po ang bawat isa sa amin habang kami magtatapos sa pag-aaral ngayon ng iyong salita. Tanggapin namin, Panginoon, ang hamon na kami maging tapat sa paglilingkod. Patuloy po nawa kaming magdingning para sa inyo at sa aming sambahayan, sa aming pamilya, sa komunidad at sa ibang tao. At sa ganun, Panginoon, ay lumakad kami ng tama, lumago ang aming pananampalataya, at maging tamang aming pagtuon sa iyong salita, sa iyong banal na kasulatan. Ito ang aking panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen, amen.